We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. 7 katao, samdan, pipila sab kahayop ang nangapaso atol sa sunog sa Zamboanga City. Tungod sa milabayng baha, pipila ka eskwelahan sa Region 12, wala pa kasugod og klase. Sa Samal Island, pipila na lang ang misalmot sa Brigada Eskwela, busa mga magtutudlo, maunay ng limpyo. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Matina Playa sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Kapin 200 ka mga magbanay ang nawad-an og panimalay dihang nasunog ang kapin 200 ka mga balay sa Zamboanga City. 7 sab katawo ang samdan samtang pipila ka hayop ang girescue dihang nadamay atol sa sunog. Ani report ni Efren Mamak. Lord, in the name of Jesus, Ginoo, tabang in taon. Igo na lang sa pag-ampo kining residente dihang ginalamoy na sa dakong kalayo ang kabalayan sa Kalye Punta, Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City niadtong Biyernes pasado alas 4 sa hapon. Gilayon kining respondihan sa BFP Zamboanga City o gisaka sa third alarm status tungod sa kadako sa kalayo. Gideklara kining fire out human ang halos 6 ka oras. Gibana-bana ang maabot sa 1 million pesos ang danyo sa sunog. Sumala sa ubang residente, dunay kunoy mga bata nga nagdula og lighter ug naigo sa electrical wire ang kalayo nga mao'y hinungdan sa sunog. Ingon sa mga bata, sir, natay bata nagsunog-sunog dulag kalayo lighter dito sa punta. Na tupa daw ang kalayo sa wire, amo to hinungdan na sunog. Padayong ginasuta sa BFP ang tinubdan sa sunog. Samtang doon say mga hayop ang gipang rescue sa manining Persian cat nga nasunog ang bahin sa nawong. Mabuti nga may nakakita sa kanya, kaya hindi namin siya makuha sa bay. Grabe ng init, sir. Nakatandog sab sa kasing-kasing kining usa ka iro nga ginasalba ang mga itoy. Apan, sa 4 ka mga itoy, 2 lang ang naluwas. Sanglit na apil og kasunog ang 2. Makahila kayo ba kay bisag nga na lang day na sila, irura sila. There are human being rar gihapon ang lang pagkuan sa ilang nga makasave sa ilang life ba. Wala na sila nagunang-una ng ani di ay. Matod sa City Social Welfare and Development Office, ana sa 206 ka magbanay ang apektado sa nasunog nga 114 ka balay. Kasamtangan silang gihiklin sa covered court sa maong barangay. Atol sa hitabo, 7 ka tawo ang nakahiagom og minor injuries nga ana sa mayong kahimtang. Makadawat sab og financial assistance sa mga apektadong magbanay. We need to really process the assistance to be extended hopefully within August we can already provide. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nagpagawas og mensahe si Vice President Sara Duterte ngadto kang PNP Chief General Romel Marbil kalabot sa pagtangtang sa 75 ka security personnel sa Vice Presidential Security and Protection Group. Dugang detalye sa report ni Ken Abregana. Sa statement nga gipagula ni Vice President Sara Duterte sa iyang official Facebook page, wala matud pa siya problema sa pagbawi sa iyang PNP personnel isip security team sa Office of the Vice President. Apan ang wala daw ni inigi uyunan ang matud pa pagpamutbot ni PNP Chief General Romel Marbil sa publiko. Sumala kang VP Sara, walay katungod si Marbil nga tanggalon ang mga security personnel ni ini tungod gimugna ang Vice Presidential Protection Division ubos sa PSPG o Presidential Security and Protection Group sa Napolcom nga nakatagana kaniya og sa mosunod pa nga Vice Presidente. Gi makakusab ni ini ang pahayag ni Marbil nga doon na sa gihatag nga request sa OVP nga i-pull out ang 75 ka security personnel aron idugang sa National Capital Region. Sumala pa nga ang mga gipangtangtang nga security personnel mao ang iyang mga gisaligan sukad kaniadto pa.
Ang uban kanila nahimo pang security personnel ni former President Rodrigo Duterte sukad 2016. Samtang ang uban nahimo na niyang security personnel sukad 2007. Para kang VP Sara, ang pagtangtang sa iyang security personnel nahimong bahad sa seguridad sa iyang pamilya. Ilabi pa nga ning bag-ulang, adunay gipagawas nga footage kung asa makita ang Vice Presidente o ang iyang pamilya sulod sa naiya. Gitawag sab niini nga political harassment ang gihimo ni Marbil kaniya. Ilabi pa nga miabot ang relief sa mga PNP personnel human kini mi-resign isip DepEd Secretary o guman niini gihulagway ang sona sa Pangulo isip usa ka catastrophic event o guman niya migawas ang video sa usa ka individual nga daw nagagamit og droga. Gibutyag usab ni VP Sara nga iyang ibalik ang nahibilin nga security personnel ngadto sa PNP. Sa karon, ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang PNP kalabot sa mong statement sa bise. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao. Managlahi ang eksena atol sa unang adlaw sa klase karong adlaw sa mga pampublikong tulunghaan sa Mindanao. Atong sayron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sa unang adlaw sa klase sa usa ka tulungaan sa Davao City, dunay mga nanghila kay dili magpabiya sa ilang mga ginikanan. Samtang sa General Santos City, ang usa ka tulungaan, dunay pagimik. Atong sayron. It's okay. No, you're not allowed to go out. Di na mubuhi sa iyang teacher ni grade 1 pupil, samtang gahilak kay milakaw na ang iyang inahan. Hadlock siya, ma'am, na mabilin po, ma'am. Kaya nag-cry siya. Okay, first day kasi pag first day, ma'am. Sa pikas classroom, samtang gahilaksab, nagsigi og sunod-sunod sa iyang maestra, samtang nagaklase. Mauna ang pipila ka eksena sa unang adlaw sa klase sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Elementary School, kausa sa mga populated nga tulungaan sa Davao City. Pero doon na po'y uban nga nalipay o excited sa pagbalik eskwela. Anaa sa 2,900 nga estudyante ang naka-enroll sa tulungaan, apan kulang pa og kapin 700 itandi sa ihap sa nakalabang tuig. Musaka pa daw ang maong ihap kay doon na pa'y late enrollees. Hanay ang mga classrooms ug dili guot tungod dunay bag-ong school building nga dunay 20 ka classroom. This year, grade 3 hanggang grade 6, whole day na yung klase namin because of the new building na tinurn over sa amin. So, grade 1 and grade 2 na lang yung AM and PM session namin. Anaa sa kapin 5,000 ka mga estudyante gikan sa kinder level hangtod grade 6 ang misalmot sa first day of classes sa City Central School sa Cagayan de Oro City. Plastar sab ang assistance desk sa tubangang bahin sa tulungaan kung asa hangtod karong simanaha abli sila gamudawat og transferees ug late enrollees. Ang ato mga bata karon set na sa inside the classroom, nagklase na sila, wala na yung nagkore-kore sa mga hilo-hilo sa gawas sa mga parents nga napagyapoy ginagmay nga padayon og brigada sa outside. Pero so far, clean na ang mga classroom, ready na gid sila, nagklase na gid. Sa Zamboanga City, excited ang mga estudyante sa Zamboanga City High School Main sa Barangay Tetuan sa unang adlaw sa klase. Para sa future and sa education natin. Even though kahit anong circumstances ang harapin namin, we tend to be happy and smile as always. Ang maong tungaan, dunay pinakadakong populasyon sa mga estudyante sa syudad. Busa gipatuman ang shifting of classes aron makontrol ang congestion. Ang morning shift magsugod alas 6:30 sa buntag, alang sa grades 7, 9 ug 10. Samtang ang afternoon shift magsugod alas 12:30 sa hapon, alang sa grades 8, 11 ug 12. Tubag sab kini sa classroom shortage kay 180 classrooms sa tungaan, 140 lang ang functional sanglit gi-renovate ang uban. Anaa sa kapin 8,000 ang enrolled students sa tungaan apan posible pa kini mutaas sanglit abli pa ang enrollment. Ang regular per DepEd memo hanggang July 26, but marami pa mga transferee, mga late enrollees, so hanggang August 31 yun extension. Sa Dajangas West Central Elementary School sa General Santos City, nag-apod-apod og school supplies ang tulungaan sa first 150 students nga nangabot. Nagadawat sab sila og school uniform nga idunar sa ilang mga estudyante aron ipanghatag sa ubang estudyante, labi na kadtong walay uniform. Atol sa flag raising ceremony, giawit sab ang bagong Pilipinas hymn.
Nakabot sab sa tulungaan ang ilahang target nga 3,000 enrollees karong tuiga. Dinhi sa General Santos City Elementary School for the Arts sa Barangay Apupong, nangharana ang marching band sa tulungaan ngadto sa learners ug mga ginikanan atol sa pagsugod sa klase. Sara dinhi sa Davao Region gilauman sa DepEd Davao Region nga makabot nila ang ilahang target nga 1.5 million enrollees kay nagadawat pa man sila og mga transferees o kini mga late enrollees. Sa kinatibukan nahimong nagmalampuson ang unang adlaw sa klase dinhi sa Davao Region. Sara. Okay, daghang salamat, Johnny Esteban. 15 ka mga tulunghaan sa pipila ka lugar sa Cotabato Province ang apektado sa milabayng pagbaha sumala sa DepEd Region 12. Gani sa maong ihap, 4 ka tulunghaan ang wala nakasugod sa unang adlaw sa klase. Dugang detalye sa report ni Tony Humamil. Tungod sa epekto sa pagbaha, 4 ka mga tulunghaan sa Midsayap ug Pigkawayan sa Cotabato Province ang wala nakapahigayon og klase atol sa unang adlaw sa balik eskwela. Kini mao ang Lumupog Elementary School, Tukuran Kindenga High School ug Makasindig Elementary School sa Midsayap, Cotabato ug A. Manaay Elementary School sa Pigkawayan, Cotabato. Sa Lumupog Elementary School, gawas sa nangabasa nga mga libro ug gamit, nabasa og puno sab sa lapok ang mga lingkuranan, busa ayahay og limpyo kini mga personahe sa tulunghaan. Makita sab sa video kining tubig nga nagpundo sulod sa covered court ug baga nga lapok. Sumala sa DepEd Cotabato, 15 ka mga tulunghaan sa managlahing lugar sa probinsya ang apektado sa pagbaha ug 8 dinhi ang labing naapektuhan. As a proactive step, our superintendent have met already the school heads of these schools, and together we were able to discuss some of the actions taken for these schools so that we could continue the opening of classes. Inay sa eskwelahan, sa mga evacuation center o temporary learning spaces una, nagpahigayon og klase ang mga magtutudlo. For example, for Makasandig ES, Lumupog ES, and Tukuran T. Kindenga High School, opening of classes shall be done in evacuation centers and temporary learning spaces or TLS on July 29, 2004. Target sa DepEd Cotabato nga makapahigayon og klase ang 4 ka mga eskwelahan karong August 5. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 14,000 ka mga estudyante sa Davao City National High School ang balik eskwela na karong adlaw. Mga tagdumala sa tulunghaan, malaumon nga makabot ang target enrollees tungod sa nagpadayong enrollment. Ani ang report ni Kent Abrigana. Ubay-ubay ka mga estudyante ang nangabot sa Davao City National High School alang sa pagsugod sa school year 2024-2025. Sa flag ceremony, pasado alas 6 sa buntag, dungan sa nagipahigayon ng pagsulti o pagkanta sa bagong Pilipinas Pledge ug Hymn. Una na nagimando sa Malacanang nga malakip sa flag ceremony ang bagong Pilipinas Pledge ug Hymn. Tumong matod pa niini nga maauhag ang mga Pinoy nga magtinabangay. Pagkauman sa flag ceremony, doon na say performances ang mga estudyante. At doon na say gihanyag nga papremyo isip pag-welcome sa mga estudyante. Ang DCNHS ang pinakadakong public secondary school sa Davao City. Sa tala sa tulunghaan, 14,605 ka mga estudyante ang mitambong sa pagsugod sa klase. Mas mubo itandi sa 15,000 ka mga estudyante sa milabayng tuig. As of now, ang atong enrollment ni abot na siya og mga 14,400 plus. So wala pa naton achieve ang atong target which is 15,000. Hinoon, nagpadayon ang enrollment. Ang 19 anyos nga si Angela,
Giuban ng iyang 2-month-old nga anak sa iyang pagpa-enroll sa kaugalingon sa grade 12. Sayang mong sunod to ay mag-college na mong. Samtang, magsugod na sab ang implementasyon sa recalibrated time allotment alang sa grade 2, 3, 5, 6, 8 hangtod 11 ubos sa matatag curriculum. Alang sa morning session, gikan sa 6:15 AM, magsugod ang klase sa 6 AM ug mahuman og 1 PM inay 12:30 PM. Sa afternoon session, magsugod kini sa 1 PM inay 12:45 PM ngadto 8 PM imbes nga 6:45 PM. Aduna yoy dugang sa time allotment sa mga bata karon. It's because of the national na additional sa ato ang DepEd Order number 10 nga diin naghatag og 30 minutes kada adlaw sa sulod sa upat ka adlaw sa isa ka semana, 30 minutes nga national math program. I-review, ihasaon jud ang ato ang mga estudyante on the numeracy. Gipaniguro sab nga dili maapektuhan ang efficiency sa mga magtutudlo tungod sa bagong time allotment. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Mga magtutudlo na ang nangunay sa paghinlo sa mga tulunghaan. Una pa man ang pagsugod sa klase. Gumikan sa pipila ra ka mga ginikanan ug mga estudyante ang mitabang sa brigada eskwela. Usa sa mga concern sa maong tulunghaan ang internet connection. Ano ang report ni John D. Esteban? Una pa man nagsugod ang klase, way puas ang preparasyon sa mga tulunghaan, labi na ang mga magtutudlo. Atol sa brigada eskwela, aron mabahimo presentable ang classroom sa pagbalik eskwela sa ilang mga estudyante. Apan kay lagi, voluntaryo na lang ang pagsalmod sa mga ginikanan o mga estudyante, kamatikdang pipilara ang mitambong sa brigada eskwela dinhi sa Peña Plata Central Elementary School SPED Center sa barangay Peña Plata, Samal Island, Davao del Norte. Busa ang mga magtutudlo na lang intawon ang nangunay sa paghinlo sa matag classroom ug sa palibot. Ang grade 1 teacher nga si Ma'am Lumen nangunay sa pagtaod sa mga bag-ong kurtina, paghinlo sa mga hard hat ug ang pag-arrange sa mga gamit. Anhin nila no, dili na sila kinahanglan nga manglimpyo kay naandam na jud namo ang ang tulunghaan. Si Teacher Roger giplaster na ang classroom alang sa grade 3 pupils. Aban, problema kung mukusog ang ulan kay basin magtulo ang kisame. Gani, gisiguro na niya nga dili mabasa ang smart TV. Ang concern lang nako kaning akong kuan ceiling kay og katong last week nga sige ulan nago ni siya tulo. Na siya part nga na murag na ang sa iyang atop gani murag nipis na kayo. Usa sa gipangandaman sab sa tulunghaan ang pagguba sa posibleng itluganan sa mga lamok labi na nga ting-ulan na. Amo pong i-remind ang mga teachers nga magtinabangay pod labi na no sa palibot kay di gina mapugngan labi na sige og ulan-ulan karon nga ipangyabo lang tong mga plastic containers nga nasawran sa tubig. Nanawagan ang principal nga matabangan sila sa pag-improve sa ilahang internet connection. Need na mo ron is ang among internet connection kanang siguro mga additional more mga modem nga kailangan sa mga bata kay gagamit man gud sila og mga smart TV unya dili kayo kalahos dito nga building baka tong lagyo na gyud. Ana sa kapin 1,200 ang enrollees sa maong tulunghaan. Ang Department of Education Davao Region ginalantaw ang pagsaka sa IHAPS enrollees karon nga school year. We target 1.5 karon no? Because sa school year 2023-2024, meaning last year, we have 1,400,000+ children officially enrolled. Karon atong gilauman nga natay increase. Kauban si Jojo Sularte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City nga giingong nanulong sa iyang silingan ang nadunggaban patay. Sospek arestado apan nakahiagom sab kini og samad. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 36 anyos nga lalaki nga taga San Juan 2 sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human madunggaban sa iyang lalaking silingan. Ang sospek samdan sab human maigo ang tiil niini atol sa kagubot. Matod sa Agora Police Station, ganahitabo ang insidente pasado alas 6 sa gabi adlong Domingo. Sumala pa nga nanulong kuno ang biktima sa panimalay sa suspitsado nga adunay dalang kutsilyo. Gilayong nagrambol ang duha
nga misangpot sa pagkamatay sa biktima. While nag-inom kaning suspect o iyang mga kauban, diha na lang daw ni giduulan sa katong biktima. Kay tungod diyang ipanimalos ang iyahang manghod nga gikulata po daw aning ato ang suspect atong ning libay na mga adlaw. So dito na nagsugod ang ilahang gubot. Ang suspect dali rasab na dakpan sa otoridad og temporaryo nga gidala sa ospital tungod sa samad nga nahiaguman niini. Wala na mihatag og pahayag ang suspect apan gibutyag sa inahan niini nga nakakita sa hitabo nga kalit kunong nanulong ang biktima og nanghasi. Nang labay kuno kini og bato og misuway pagsulod sa ilang panimalay, rason hinungdan sa kagubot. Na-slide man siya, sir. Pagka-slide niya, nahayang siya. Dito kutsilyo nga nakataas, dito na igos ang tiil. Pag-ibot niya na, pag-ibot na, tindog sila, tigayong na po sila. Nahagbong man ang kutsilyo, nailugay sila siya na unang makakuha. Siya may unang nakakuha. Kasong homicide ang ipasaka sa kapulisan, batok suspect. Kung mag-inom ta, dili ta magdala og mga hinagiban makamatay. Bagkos magkuan lang, magamping kita, magpuyo ta sa balay para makalikay ta sa mga daotang mga insidente. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maski pahugtan karon sa Zamboanga City Veterinarian's Office ang kampanya Batok African Swine Fever. Humanduna na sa duha ka barangay sa syudad ang nagpositibo sa ASF. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Ana-ana sa 40 ka mga baboy gikan sa duha ka mga barangay sa Zamboanga City ang nagpositibo sa African Swine Fever nga sakit as of July 26 ning tuiga. Gikumpirma kini sa Office of the City Veterinarian sa Zamboanga City human ang gihimong blood sampling sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture. 20 niini gikan sa upat ka mga hog racer sa Barangay Lunsuran, samtang 20 sab ang namatay sa Barangay Kabaluay gikan sa usa ka hog racer. Matud sa City Vet, anaasab sa total nga upat ka mga baboy gikan sa maong mga barangay ang ilang gi-depopulate. Hinuon gipaubos sa sab nila sa disinfection ang maong mga lugar aron dili makuyanap ang sakit. Clinical science usually gid na magluya man na sila, maghilanat na ay mga pula-pula silang lawas nga mugawas, na ay usay maggawas pagaling dugo sa ilang ilong ana. Dayon pag naana na mga sign symptoms, mamatay na gid sila. Ang pagbalik sa sakit sa ASF sa syudad, labing gikabalakan sa ubang mga mamaligyaay ug karning baboy. Siyempre, tandi nga sa to kay apektado dito yung negosyo. Apan matod sa City Vet, mas paugtang kuno nila karon ang kampanya Batok ASF pinaagi sa hugot nga pagbantay sa border checkpoint sa syudad. Karon gimintin man gid namo nga 24/7 ng amo ang mga personahe nasa border na to. Katong mga walay shipping permit, walay veterinary health certificate, back to pang origin yun. Hinuon gipasalig niini nga mga bot na karong tuiga ang ASF vaccine. Muna medyo na lipay migamay kay doon na announcement ang Department of Agriculture nga within this year mag-procure na sila ASF vaccine. Kainumduman nga niadtong Nobyembre 7, 2023, gipaubos na sa pink zone status gikan sa red zone status ang Zamboanga City sanglit wala nay natalang pagsaka sa kaso sa ASF. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Bantay Tubig Movement kay gilangkuban sa mga Cagayanong konsumante sa Cagayan de Oro City Water District nagrally at tubangan sa opisina sa COWD. Ilang gipanawagan ang papahawaon ang interim officers nga gibutang sa luwa ug ang pagbasura sa kontrata sa COWD ug bulk water supplier niini nga Kobe. Ani ang report. Ibasura ang kontrata. Kini ang singgit sa dulan gatos ka mga Cagayanon nga mitambong sa gihimong rally sa Bantay Tubig Movement at tubangan sa opisina sa Cagayan de Oro City Water District sa Dalang Corrales, Cagayan de Oro City.
Ilang panawagan ang pagpahawa sa interim officers nga gibutang sa Local Water Utilities Administration kunluwa sa COWD gumikan sa bangi tali COWD o bulk water supplier niini nga Kobe. Nga kamo nga mga interim nga mga opisyalis nakabinipisyo na o nakatayam-tayam na kamo. Apan kami nga mga konsumante maoy nag-antos diin kung maabot ang panahon nga aduna na mga bill kung dili mabayran dayon aduna dayoy porsyento nga ihamtang kanamo. Pasangil sa grupo nga daw ahente na sa Kobe ang interim officers. Ako na mong nakita by 2026 tag 40 pesos na ang kining matag cubic meter. Kung magbiman og increase siyempre nas kontrata ang Kobe padulong sa Water District, asam na kuwaon sa Water District. Dirira ang gisupplyan sa First District, na pipila lugar gisupplyan sa Second District. Pero kung mangayo increase, ratsada man tanan. Gawas sa mga residenteng mitambong sa mong panagtapok aron ipadayag ang ilang mga kabalaka. Present sab ang pipila ka mga kapitan gikan sa mga barangay nga apektado sa water cut-off. Usasab sa naisgutan sa grupo ang interim general manager sa COWD karon nga si Fermin Harales. Kahapon, nianmi pa siya sa opisina. Alas 4 na sapon. Nabay manager nga mutungag alas 4 sapon. Hadlok siya mutungas buntag kay di na gid siya pasudlon. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag ni Harales labot sa mga komento batok kaniya apan wala pa kini mitubag sa atong mga mensahe. Human ang 2 ka oras nga panagtapok, giundang rasab sa Bantay Tubig Movement ang rally. Apan pasalig nila nga magpadayon kini hantod dili nila makabot ang ilang tumong nga mapabalik ang mga opisyal sa COWD. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. 2 ka babae ang naigo og kilat sa Pandag, Maguindanao del Sur kagahapon sa hapon. Usa patay, usa kritikal. Patay diha dayon ang usa ka babae human naigo og kilat diyang nagpasilong lang unta sa usa ka waiting shed sa barangay Kayaga, Pandag, Maguindanao atol sa kusog nga ulan adlong Domingo. Samtang samdan sab ang kauban niining babae nga ana sa kritikal nga sitwasyon nga padayong gitambalan karon sa ospital. Sumala sa otoridad sakay matod pa sa motorsiklo ang 2 ka mga babae og mihunong sa mong lugar kay aron magpasilong sa mong waiting shed. Painundom sa otoridad nga kung makadungog og dalugdog mosulod sa balay o sa luwas nga lugar, dili mo silong sa tag-as nga punuan og mulayo sa dunay tubig. Likayang mogamit og dunay wire nga gadgets. World-class talent ang gipakita nila ni Asia's Limitless star Julian San Jose ug SB19 member Stel atol sa ilang 2-day concert diadto weekend. Samtang giatangan na ang World TV premiere sa pulang araw sa GMA unyang gabi. Ani report. Truly one for the books ang collab concert sa The Voice Kids Philippines coaches. Extra special pa ang ating tinig shows kay ang ilang special guests, lakip si OPM icon Gary Valenciano, Raver Cruz ug SB19 members Josh and Pablo. All-out sab ang support ni Senior Vice President for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ug ni Vice President for Musical Variety, Specials and Alternative Productions, Entertainment Group, Gigi Santiago Lara. Nakatigom og donasyon ang concert alang sa Operation Bayanihan sa GMA Kapuso Foundation. Duna say jaw-dropping announcement sila Julie og Stel. We are proud to officially introduce the newest coach of the Voice Kids, Pablo! Si SB19 member Pablo ang 4th coach sa The Voice Kids. Thankful daw si Pablo nga idalit ang iyang nahibawan og talento sa mga bata. Samtang ang labing giatangan nga World TV premiere sa family drama nga Pulang Araw unyang gabi ina. Atong sayron ang istorya sa maghigala nga sila Adelina o si Barbie Forteza, Teresita nga gibidahan ni Sanya Lopez, Hiroshi o si David Licauco ug si Eduardo nga gidala ni Alden Richards
alang sa ilang pamilya, pangandoy ug alang sa nasod. Unya na kana alas 8 sa gabi sa GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Una mahuman ang bulan sa Hulyo, good news alang sa mga motorista kay laing hugna sa rollback sa mga presyo sa produktong petrolyo ang ipatuman ugma July 30. Ana sa 75 centavos kada litro ang iubos sa presyo sa gasolina, samtang 85 centavos per liter sa diesel ug 80 centavos matag litro sa kerosene. Mas dako ang gikunhod karong semana sa diesel ug kerosene itandi sa miaging semana nga anaa sa 40 centavos sa diesel ug 70 centavos sa kerosene, samtang human ang pagsaka sa presyo sa miaging semana miubos karon ang presyo sa gasolina. Sumala sa Department of Energy kini tungod sa daghang supply ug ubos nga demand sa produktong petrolyo sa world market. O kanto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pang-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita mong official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.